Yes, that's what I like, man. That's what I like. That's what Maynila. Oh, nakapagmotor na naman. Yo, what's up guys? What would I do here? Today, sigaw ko na sigaw no? Today is Sunday. So, sa wakas, tayo na naman ay nakapagmotor. So, masaya na naman tayo kasi nakapagmotor na naman tayo. Problema lang, ayan, nakakulan. What the? First things first, kumusta kayo? How's life mga guys? Mga guys, sorry guys ha, wala akong tawag sa inyo, basta guys lang. Kamusta kayo? Kamusta buhay-buhay? So ngayong araw, meron tayong pupuntahan. Kung naaalala nyo si Wenz, so dadalawin natin siya kasi may nangyaring hindi maganda sa kanya. Mamaya ko sa inyo ikukwento kung ano nangyari sa kanya. But first, may mga dadaan lang muna tayo and bago tayo dumiretso dun. So yun, wala naman akong ibang masyadong gawa ngayon. Basta yun lang, samahan nyo lang ako. Let's take Kage kung saan. Actually tayo pala dadalhin ni Kage kasi tayo yung nakasakay. So yun, samahan nyo lang ako. Bago ang lahat, hindi ko na nasabi ito palagi sabihin ko na ngayon no. Please like, share, and subscribe my YouTube channel. Meron din naman akong Facebook and then TikTok account na ano pa ako no. Napiyok-piyok pa. Nagbibinata ka. So let's G. Okay. So tumigil muna tayo dito sa may drive and dine. Tama ba? Ang huling gasolinahan bago lumabas ng Balintawak. So pakita ko lang sa inyo si Kage. Charan! Ayan siya. So konti na, medyo nabasa na siya ng konti. Bad trip eh, umulan eh. Pero patak lang naman. Sana hindi na magtuloy. Sana. Well yun, tulad ng sinabi ko kanina, may pupuntahan muna tayo. First things first, yung ating sticker. So tayo pupunta kay Manila Print Project para kunin ang ating sticker kasi naubusan na tayo ng sticker. And yun yung una nating pupuntahan. Please pumasok ka. Yun, ilagay na natin. Hindi ko nga rin alam kung gusto kong kumain o hindi, pero kasi fasting ako. So which means alas 12 pa ako pwede kumain. So siguro hindi na muna, mamaya na lang. Okay pa rin naman na tayo. So yan, naset na natin na ating 360. Yan, nasira yung pindutan niya dito eh. Doon ako naiinis eh. Parang ewan eh, nasisira eh. Klase yan. Guys, malapit na tayo dun sa Manila Print Project. Medyo ano lang, traffic lang. Dapat kanina dun ako liliko. Ang problema kasi traffic. So nag U-turn na lang ako dun sa medyo malayo. Medyo lang naman. So kunin lang natin ang ating sticker. Traffic pa tayo no. May nag-ano kasing yung basura. So yan, nandito na tayo sa Manila Print Project nila ginagawa. Bomba?
bomba. Ganun mo lang. Ang ingay. Sorry po. Yan, so nandito tayo sa Manila Print Project. So kunin na natin ng ating stickers. Ay, sir, sorry. Good morning po. Nandito lang po ako sa labas, sir. Tulog pa pala. Tulog pa pala, sir. Sir, pasensya na. Medyo napaagaw yung ay, si Sir, Sir Tony nga pala. Naka-vlog ako ngayon, sorry. Bagong gising ko lang. Sir, Manila Print Project, yan. Yan ako nagpapaprint kay Sir. Sobrang solid ng mga stickers niya. So, yan, kinuha na natin. Sir, thank you po Apo, next. Apo. Sensya na sir, medyo napaaga ako ng ano. Thank you po, thank you po. Thank you po. Ano yan? Sticker. Oh. Oh, gusto mo sticker? Ha? Gusto mo? Oh, bigyan ko na kayo. Oh, sticker oh. Yung isa, bigay mo sa kanya. Dalawa kami. Ayan. Okay, lalabas ko yung video na to ha. Nunood kayo ha. O, hi na kayo. Lalabas ko yung video na to. Bye. Papanoorin na to tayo. Papanoorin na kita. Ano natin. So yan, tapos na tayo dito sa pala Sir Tony sa Manila Print Project. So, larga na tayo ulit. Sige po, thank you po. So sa mga gusto magpagawa ng stickers, lalo na yung sa mga naghahanap dyan, mga bagong vlogger katulad ko, or yung meron na or naghahanap na ulit ng kanilang, or kahit ano, kahit pang business or kung ano man, yan, pwede nyong i-chat. Lagay ko yung ano nyo ni Manila Print Project dito. So PM nyo lang sila, nagre-reply agad yan si Sir Tony. Sobrang ano yan, sobrang bilis mag-reply. Ganun. So yun, tayo diretso na tayo sa Alabang. So actually alas 10 usapan namin dun ang meet up Problema, late na tayo. Late na tayo nakakalis. Kaya yun, mahuli na tayo dito. Dito pa tayo sa bike lane. Kamote. Next destination natin is sa Alabang. So doon naman i-meet natin yung ating mga kaibigan, and then yung nag-imbita sa atin para maging groomsmen, of course, yung ikakasal na ating kaibigan. Right? So kuhaan na lang, ano ngayon kuhaan namin ng damit ngayon. Pero problema ko lang, paano ko siya dadalhin sa motor? Well, bahala na. Magagawa naman natin paraan yan. Ayan, nag skyway na tayo kasi malilate tayo. Actually late na nga tayo Ay, skyway gastos. Joke lang. So ayun guys, skyway na tayo. Katulad yung sinabi ko kanina, nag-skyway na tayo kasi malilate na tayo dun sa meet up natin. Actually late na nga kasi dapat din ng meet up time. Pero dahil late na tayo. Well, sana nandun pa sila, and kailangan nandun pa sila kasi naiisip ko na ipasabay na lang yung damit na nirentahan namin, o nirentahan ko dun sa kaibigan ko nating si Albert. So hopefully nandun pa sila, pero tatawagan ko siya. Kailangan di siya umalis dun. Kasi wala akong paglalagyan. Paano pag umulan? Di wala akong susukutin, di ba? Ano lang yun. Mahirap lang dito pag nasa skyway ka at nakamotor ka kapag umulan. Kaya please,
huwag pong uulan. Kasi basa-basa tayo dito, wala tayong sisingungan. Tapos malakas ang hangin, patay talaga. Ayan na naman ang kalaban natin, ang ulan. Sobrang dilim. What the hell. Please wag po, wag po. Kawawa nyo na. Nag-skyway pa ako. Huwag kayong uulan please. Kakarating lang natin. Nabuto tayo ng ulan sa Skyway. Bad trip. Kaya ako nag-Skyway. Malas. Nandito tayo ulit sa Gardini. Nagpasalad si ate ko. Tapos, Bro, yan ang ikakasal. ako yung isasakal. Ito yung proxy. Proxy. Proxy na yun. Tuloy ba? Tuloy ba sa Monday? Ngayon, naulan eh. Naulan. Tumbasa tayo, men. Tsura, oh. So yun, kukunin lang namin yung mga suit. Yeah, kukunin lang namin. Ito natin sa amin. Tapos, yun. Sunod tayo dun sa next na pupunta natin. Right? So yun, tapos na kami sa pagkuha ng aming damit. So, sobrang lakas kasi ng ulan. Kaya, ganun. Pero yun, nakuha na namin yung mga damit. Pero yung damit, thankfully kasi si Albert dala yung sasakyan na pasabay natin yung suit natin, no? So thankful tayo kaya ano nadala natin. So ngayon punta na tayo dun sa dapat natin puntahan talaga, which is yung dalawin yung ating kaibigan na aksidente. Okay, so kung kilala nyo si Wenz, di ba? Nakita nyo na rin naman yon. Nasama ko na siya sa vlog one time. So siya kasi ay na hit and run. So hindi ko alam kung paano mismo yung nangyari sa kanya, pero ano siya parang hindi ko alam kung nasagi ba siya o talagang kumaga hindi ko alam yung mismong pangyayari doon sa aksidenteng kinasangkutan niya, no? Pero more likely siya yung na hit and run. So after nung pagkabangga sa kanya, or hindi ko alam kung pinangga siya or nasagi siya, imbis na hintuan siya nung nakadali sa kanya, tinakbuhan siya. So yes, kaya siya hit and run. Then hindi naman niya naplakahan, so wala, hindi niya ma-report kung kanino, hindi niya ma-report kung sino ba yung nakadali sa kanya. Ngayon dalawin natin siya dun sa kanilang bahay. Nagpapahinga kasi siya or nagpapagaling siya dahil yung kanyang kanang paa ay sinemento. Actually yung una nga daw, ang kwento niya sa akin, akala niya nung una ano siya, parang sprain lang, until na nagpa-check up siya, tapos nakita doon sa x-ray na may tama talaga yung kanang paa niya, may fractured. So ngayon sinemento yung paa niya, tapos di pa sure kung kakayanin sa paglagay ng semento, kung makukuha doon ang paggaling niya. Pero more likely kung hindi siya makuha sa pagpapagaling through sa pagsemento nung kanyang kanang paa, posible siyang operahan. Kaya medyo nakangamba dahil yun nga, malaki yung magagastos malaki yung gagastusin. Sinet natin talaga yung pagpunta sa pagdalaw sa kanya dahil syempre hindi siya ibang tao sa atin. Kaya yun, puntahan natin siya ngayon, okay? So let's G. Okay na, no? Ay, salamat, thank you. Ano bro? Sarap nga rin yun. Para ka na ano ba? Nung una araw na tapesting dito, parang sarap ha. Ingat kami. Bro, thank you Salamat, pagaling ka. Update mo ako, chat-chat na lang tayo.
Okay. Wens. Magaling ka bro. Thank you, thank you. Pag may aberya. Okay. Salamat. So yun, tapos na tayong pumunta Kalawens. Medyo yung part lang na tinakbuhan siya talaga, medyo nakakainis. Diba? Ay nako, ang tao talaga. Well, wala tayong magagawa. Basta at least okay siya. Kahit pa paano nakakapagpahinga siya ng maayos, nakaka-recover siya. And good thing kasi sabi daw kahit pa paano na may progress yung kanyang pagpapagaling. So tayo, roll na tayo ulit. Punta tayo ng kailangan punta natin Kala Albert sa Calambano. So pero tapos na tayo dito. And yeah, let's G. So yun, narinig nyo naman yung nangyari kay Wens. So pinento naman niya. Comment ko lang doon sa nangyari is just bakit yung taong nakabangga sa kanya, kumbaga hindi man lang siya binalikan para tulungan, para alam mo yun, harapin yung consequences, like kasi sobrang laking perwisyo na nangyari dun sa kaibigan natin. Tulad yan, natrabaho siya, at the same time syempre yung passion niya sa pagsasayaw ginagawa niya, paa. So alam mo yun, parang ngayon hindi niya magawa, tapos at sabi sa kanya around mga 5 to 6 months ang healing process, pero syempre kailangan niya pang sobrahan yun para kahit paano mas okay. Sobrang laking abala sa kanilang mag-asawa, lalo na yan kasi syempre nagwo-work siya, kailangan nila ng income, di ba? So pasalamat na nga lang din dahil kahit paano maraming tumutulong, maraming sumusuporta sa kanya, sa kanila. So malaking bagay yun. Nakakainis na ano ko ba, di ba? Kailangan dapat tinulungan mo, hindi yung tinakbuhan mo nung sabi daw hahabulin na yung nakabangga sa kanya biglang tumakbo, di ba? Hindi ko na masyadong papahabain, no? So doon sa nakabangga, if ever man na mapansin mo to or mapanood mo tong video na to, please naman magkaroon ka naman ng onting konsensya sa nangyari, no? Kasi nakaperwisyo ka ng tao, no? Kahit sino pong tao yan, kung nakaperwisyo ka, kung ikaw yung naka-aksidente, dapat pinapanagutan, di ba? Dapat inaayos, hindi yung tatakbuhan mo, diba? Kasi mahirap na ganun yung nangyari. Pero still pa rin, sana kung napapanood mo to, kung sino ka man na nakabangga dun sa ating kaibigan, please mag-ingat ka pa rin, no? Ingat ka pa rin sa daan. Sana wala nang madali pang iba, and hoping na yun, kung hindi ka man na lumitaw or talagang wala na talaga, please doble ingat naman sa daan. Hindi lang naman ikaw yung mapiperwisyo, yung ibang tao rin. So hoping na okay ka rin, and I hope na nasa mabuting kalagayan ka rin. Kasi mali naman na siya pag anuhan ka na kesyo sana ganito nangyari sa'yo, sana ganito nangyari sa'yo. No, hindi pa rin. Magkakailangan pa rin maingat ka pa rin sa daan. No? Yun ang pinaka-the best. So yun, to be honest, naiinis ako sa'yo. Doon sa nakabangga kasi hindi magandang bagay na ginawa mo yun. Pero yeah, nangyari na yung nangyari, and I hope na everything's gonna be better, lalo na kay Wens, dahil kailangan niya makabalik sa larangan at the same time sa trabaho, para sa pamilya niya, right? And yun, sa mga makakapanood naman, na lang, actually ayaw ko na dapat to i-vlog, pero I vlog this kasi for awareness, no? So kung lalo tayo, kahit naka 4 wheels ka man ng sasakyan, lalo na yung mga naka-motor, 2 wheels, lahat naman tayo gusto natin mabilis, gusto natin makauwi agad or makapunta sa gusto natin puntahan. Pero please, doble ingat naman kasi mahirap makaperwisyo, di ba? Masaya talaga magmotor kasi sarap
lalo pag nagmamabilis ka. Ako, personally, hindi ko nilalabas yung sarili ko dyan. Paminsan-minsan nagiging kamote din tayo, no? Pero please doble ingat. Hindi lang dun sa nakabangga, ganoon na rin naman sa mga sa lahat ng motorista natin sa daan. So yun, hindi ko na papahabain. Basta lahat kayo ride safe, keep safe. Lalo ngayon maulan, so right. Dito na tapusin yung aking vlog, and maraming salamat po ulit sa inyo, sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng mga nag-subscribe, follow, and like ng ating video, no? Mapa TikTok, Facebook, and TikTok. Sorry, inulit ko ba? Mapa TikTok, Facebook, and YouTube. Yan. So, and guys, maraming salamat sa inyo. And katulad na sinabi ko pa kanina, please, ingat po tayong lahat, no? Lalo na sa magmamaneho. And lagi tayong mag-pray bago tayo maneho, dahil kailangan natin ng guidance sa Kanya. Right? So yun, maraming salamat sa lahat. And please like, share, and subscribe. Thank you for watching, and see you guys on the next vlog. Moto Daito out. Peace!